ang Deputy Chief Executive Officer, Marketing, Product Development and Sales Cluster po ng Pag-ibig Fund. Boss Alex, magandang umaga po. Good morning. Good morning kasama nga Alvin. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Opo, ikaw nang magkwento, bakit ninyo itinaas ang todo po kasing housing loan dati sa Pag-ibig Fund, 6 na milyong piso. Ginawa 10 milyong piso. Anong rationale? Go. Okay, so magandang balita naman tayo, Alvin. Alam mo, dapat paminsan-minsan may mga balitang ganito. Bakit? Dahil na rin sa direktiba ng ating Pangulong BBM na dapat i-expand yung ating pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino, yung ating tinatawag na expanded 4PH. Ngayon, hindi lamang tayo nakatuon sa mga lower income brackets but also para makinabang din yung mga middle income at higher income brackets na ating mga miyembro. So ito ay paraan ng Pag-ibig para mas maging malawak ang kanyang mga programang pabahay, lalong-lalo na para mabigyan din ng tulong yung mga miyembro natin na nakatira sa mga urban areas na alam naman natin na napakamahal ng mga pabahay dito. Katulad sa NCR, sa Metro Cebu at iba pang mga urban centers ng bansa. Ang target nito, Alex, hindi naman yung masang Pilipino, hindi ba? Yung target nito, yung mga nasa gitna, yung mga middle income, kasi meron itong aspetong capacity to pay. Kung hindi ito Correct. pwede na, hindi, gusto ko ng 10 million, hindi po ganun. Depende sa Hindi po. kapasidad mo. Opo, tama po kayo kasamang Alvin. Hindi natin iniiwan yung mga kapatid natin na mababa o kulang pa sa kita. Pero ito, sinasabi natin, bigyan din natin ng pagkakataon na magkaroon ng kumbaga ng balance yung ating mga programa. Kaya tumutuon din po tayo sa mga young professionals, yung mga manggagawa, mga empleyado na medyo maganda na ang kita at nangangailangan ng pabahay dito sa mga tinatawag nating mga high rental areas. Ika nga ni CEO Acosta, kaysa nagbabayad sila ng renta, ay mabuting mag-invest na sa kanilang sariling mga pag-aari. Opo, pero yung mga, baka akala kasi nila house and lot ng hindi po pwede po yung mga condo dyan. Actually, pasok Pwede sa po. condo yan. Pwede po. Tamang-tama yan sa mga kondo ngayon, lalo na dito sa NCR, 'di ba? Meron na mga istorya, may mga balita na meron tayong maraming RFO o yung mga ready for occupancy units dito sa NCR. Ito ay minamatch natin sa mga young professionals, so sa mga bago pa lang na nagpapamilya, para mapalapit sila sa kanilang mga areas ng opisina. Alam mo naman, ang pabahay ngayon dito sa NCR medyo mahal na, tapos karamihan ay lumalabas na sa southern or northern portion of Metro Manila. Ito, tutulungan natin sila upang makabili sila ng kanilang mga kondo. Maraming mga kondo dito. At isa yung hamon nga namin sa mga nagpapagawa ng mga kondo sa mga developers. Sabi nga ng aming butihing sekretary, si Sekping Aliling, mag-meet kami sa gitna. Ibig sabihin, baka naman pwedeng babaan ng konti, babaan na ng mga developers yung presyo ng kanilang mga kondo, lalong-lalo na yung mga nasa segment na 40 to 55 square meters, ay sana magbaba sila ng konti para masalubong naman ng mga financing programs ng Pag-ibig at mas maging affordable sa mga miyembro natin dito sa NCR, sa Metro Cebu at sa mga urban areas. Alex, give us a little idea, magkano ba ang dapat na income mo monthly para eligible ka sa pag-utang ng 10 milyong piso? More or less, saan naglalaro dapat ang monthly income mo? Sweldo mo man o racket mo man, magkano dapat para swak ka sa 10 million? Okay, sa 10 million kasamang Alvin, ang income required dyan dapat kumikita ka ng around 150 to 166,000 a month. Ang magiging monthly amortization mo dyan ay 62,400. Pero itong programa na ito, tandaan natin, hindi ito 10 million lang. So pwedeng yan above 6 million up to 10. So mas mababa dun sa 10 million na 166. Oh, malaki Dun sa masyado yung makukuha sweldo. ng... So, Opo. yung dating 6 million, magkano yung income requirement doon? Okay, sa 6 million siguro hindi ako nagkakamali, around mga 70, mga ganyan. Ayun. So 70,000 yung monthly Yeah. income mo. Pero syempre sa mga babae natin, hindi naman uubra po na yung pangbayad ninyo ay 'di ba meron yun, kailangan may matira naman sa iyo. Hindi pwede Opo. na buong sweldo mo ay ibabayad mo sa Pag-ibig Fund. Hindi po ganoon.
Kasamang Alvin, ang rule of thumb dyan, kailangan ang amortization allowance mo around 30% of your gross income. So ibig sabihin, 1/3 ng salary mo, yun yung itataya mo na pangbayad sa iyong amortization. Ayan. So ano ang objective nitong programa? What do you intend to achieve? Kayo ni naman nang dyan, anong nakikinikinita ninyo na mangyayari after months or years of implementing o pagpapataas ng loanable amount sa housing loan? Well, simple lang. Kailangan mabalanse natin yung mga programa natin, Alvin. Alam nyo naman, ang miyembro ng Pag-ibig cuts across all income segments. Meron tayo para sa mga kapos o kulang sa kita, sa middle income earners. Yung mga high income earners, medyo mukhang kaya na nila yon. Kaya sa pananaw natin, sa pagbibigay ng mga ganitong klaseng programa, mas mapapalago pa natin yung pondo. At huwag natin kalimutan, Alvin, na sa mga ganitong programa, ang Pag-ibig ay nakakatulong sa pang-priming ng economy. Ibig sabihin, nakakadagdag tayo sa trabaho, yung investment ni Pag-ibig, pag nagpapautang siya ng mas malaki, ay mas maraming nililikha na trabaho. Hindi lamang tulong sa ating mga miyembro na gustong magkabahay, kundi yung pagproproduce ng mas maraming trabaho, pagpapamp-priming ng economy, paglalagay ng mas maraming pondo sa ekonomiya ng ating bansa. Ito po yung hangad natin sa Pag-ibig. Hindi, tsaka ano lang po, paglilinaw, hindi po kami elitista na ang pinopromote na namin ito yung 10 million. Hindi po. Kung ano yung income ninyo, meron pong equivalent yan na pwede ninyong mautang sa housing sa Pag-ibig kung talagang desidido na kayo na magkaroon ng sariling bahay. Kumaga ito lang yung pinakatodo. Pero below that, pwede pa rin mangutang yung ating mga kababayan. Depende sa kakayahan nilang magbayad. Alex. Tama po yon. Ang expanded for PH po, bagamat binubuksan na natin itong 10 million na ito, ay nakatutok pa rin po kami dun sa mga low-cost housing. Meron po tayong 3%, yung affordable housing natin, 3%, yung hanggang 950,000 po. Dyan, ang babayaran mo lang dyan ay 4,000 a month, 4 or 5,000 a month. Nandyan po yung low cost at nandyan yung economic housing. So lahat po ng segments ng economic classes natin ay meron po tayong programa kasamang Alvin, at hindi po natin iiwanan yung mga maliliit po ang kinikita. Lalong-lalo na po sila. Kagaya niyan ng mga kababayan natin na ang kita halimbawa, wala pang 50 mil kada buwan. Pagpalagay natin, meron ding akma sa kanila na housing kung talagang kasi po major decision sa buhay ng pamilya ang pagkakaroon ng bahay. Hindi po biro-biro po yan. Dahil paninindigan po ninyo, pag nangutang po kayo para sa inyong bahay, it's going to be a monthly, taon na nga abutin bago nyo po mabayaran ng buo. Kaya major decision siya ng pamilya, Alex. Tama po yan. Kasamang Alvin, nabanggit mo 15,000. 50. Halimbawa 50. nasa Okay, less than 50,000 ang sweldo mo, anong pwede sa'yo? Alam mo, meron nga tayong mga condominium units din na ginagawa under expanded for PH. Meron dito ilan-ilan na sa NCR. Sa San Mateo, may ginagawa tayo sa Caloocan. 1.8 million po yung presyo ng mga yan. At swak na swak po dun sa 50,000. Dahil ang babayaran mo dyan at 3% subsidized rate po ay around 5 to 6,000 din lamang. So lahat po, masasagot po natin yung mga depende again sa capacity at pangangailangan po ng bawat miyembro ng Pag-ibig. May tanong si Viana Villanosa. Sir Alex, Alvin, pakias naman kay Sir Alex. If retirees with enough pension to pay the monthly amortization can avail of the Pag-ibig housing loan. Naku, retiree na kayo, ma'am yan. Let's say, for example, I'm receiving 80,000 monthly pension. Hindi sila eligible dito, Alex, ano? Well, before 65 po kasi kailangan makontract mo na yung loan. So, halimbawa, nag-early retirement ka, 60 pwede pa. Pero pag 65 pataas, medyo hindi na po pwede. Pero may solusyon po tayo dyan. Kasi pwede naman siya maging co-borrower. Pwedeng kapatid niya, pinsan, o kaya kahit hindi sila related, basta sila ay willing na mag-co-borrower, pwede po siyang humiram sa Pag-ibig at magpagawa po ng kanyang dream home. Okay. Ayun nga, magiging co-borrower siya at ang principal yung mas mababa ang edad. Sabi ni Rico, kailan po magti-take effect yan? Now na ba? Pwede na? O it will take some time? Parang ngayon, available na yan, di ba?
Kapapasa lamang po sa board natin, chaired by our secretary, mga 2 weeks ago. So we will need around 15 days to publish it and then prepare the systems. Wala naman po masyadong adjustment. So give us around 15 days at least. 15 days pa At, pala. Okay. Opo, na-publish na po namin yesterday. So bilang lang po na 15 araw para maging epektibo na. Pero wag na po natin hintayin yung 15. Alam ko naman na marami pong excited, marami mga RFO, so pwede na po nilang simulan yung proseso. Nako, si Vian Avellanosa, 67 na, hindi na po kayo eligible. Ano po? One last, habol lang natin because it's already 7:01, Alex. Hindi related sa housing, sa MP2 ito. Siyempre, nung bata-bata pa po ang reporter, madalas kaming mag-interview ni Alex tungkol sa MP2. Kasi kasali tayo sa history ng MP2 na ngayon po ay lumobo na. Ano po? Sabi ni Randy, pakitanong naman ang tagal po ng payout ng MP2, lalo na po sa mga OFWs na short vacation lang po ang leave. Sana mas mabilis ang payout kasi 21 days except Friday, Saturday, and Sunday daw po. Pan lang yun, directional lang yung 20 days. But pag na-file naman yan ngayon within 2 to 3 days, sometimes nga within 2 days na re-release na po yan. Ang direktiba po ng aming CEO wag kasi yan yung maximum day, no. So yan yung standard na sagot. Pero ang direktiba po sa amin ng aming pangulo ni Manang Malen Acosta within 2 to 3 days i-release po ang proceeds ng ating MP2. Mabuhay ka, Alex. Maraming salamat sa oras. Thank you. Mabuhay po ang Pag-ibig Fund. Regards mo na lang ako sa mga kaibigan natin dyan, ha? Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mabuhay ka. Si Alexander Elario Alex Aguilar, ang Deputy Chief Executive Officer, Marketing, Product Development and Sales Cluster ng Pag-ibig Fund. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng